Last week mga ka-agri ay napanood niyo ang ating naging agri-adventure sa bayan ng Tiboli, South Cotabato, kung saan napakahabang farm-to-market roads ang nakumpletong ipinagawa sa upper barangays sa bayan. Ayon sa mga residente sa lugar, gininig ng pamahalaan at ang Department of Agriculture ang kanilang pangarap na magkaroon ng maayos at konkretong kalsada. At narito naman mga ka-agri ang mga istoryang dapat niyong tutukan ngayong araw. Simula sa ating episode today ay sunod-sunod nating ipalalabas sa ating programa ang mga regional winners sa Gawad Saka Search 2016. At ang buwan naman ng kwentong tagumpay na ating ipakikita ay ang talambuhay ni John Rolin Mondejar, ang outstanding young farmer na nagmula sa mga South Cotabato. Sundan ang kanyang pakikibaka sa agrikultura sa ating Tatak Agribida. Ngayong araw ay pagpapatuloy natin ang ikalawang bahagi ng ating naging panayam kay PhilMec Applied Communications Division Head, Dr. Rodolfo S. Tigoy, kaugnay ng kasalukuyang estado ng patuloy nating pagsusulong sa mekanisasyon ng mga operasyong pambukid sa bansa. Yan ang dapat niyong abangan sa ating Agri Talakayan. Throwback time muna tayo mga ka-agri bago tayo magpaalam kay Current Agriculture Secretary Proceso Alcala ay balikan muna natin ang mga mahahalagang pagbisita ng kalihim sa Rehiyon 12. We'll give you more details on Secretary's visit in Soxargen on our special report. Isang magandang buhay mga ka-agri, narito na po ang programang katuwang ninyo tungo sa mas maunlad at masaganang agrikultura. Hello mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. Mari sa patuloy nating paglilibot sa buong reyon ay nakikita natin na kapag tatanim na ang ating mga magsasaka gamit ang kanilang mga natanggap na certified palay seeds mula sa DA. Habang yung iba nating mga magsasaka ay naghihintay ng pagbubukas ng irigasyon para sa land preparation at planting. At noong mga nakaraang linggo, Mari, sa ating episode ay ating tinampok ang High Yielding Technology Adoption o HYTA na kung saan namahagi tayo ng mga certified palay seeds at abono sa ating mga magpapalay. And per report, Christian, from our Cereal Development Unit ay patuloy pa rin po ang withdrawal ng mga naturang production inputs sa ating mga warehouses ng ating farmer groups at LGUs. At maliban sa HYTA ay magdadagdag tayo ng palay seeds plus corn seeds mula naman sa ating buffer stock. These rice and corn buffer stocks are our traditional interventions to our rice and corn farmers affected by El Nino. Dahil maliban sa nais nating makabawi ang ating mga magsasaka dahil sa epekto ng El Nino, we also want to achieve significant incremental yield in palay production. Tama ka dyan, Christian, kaya mga ka-agri, humanda na kayo dahil narito na po ang ating isang oras na programa ang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya mula rito sa Southern Philippines Grain Center, Tacurong City, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri tayo, Soxargen! Magkamit ng dagdag na kaalaman upang sa kahat palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soxargen, agri tayo, Soxargen, agri tayo, Soxargen, agri tayo, Soxargen.
Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Pagkatapos ng HITA program, DA12, formal na ring sinimulan ang distribusyon ng rice at corn buffer seeds. Pagpapalakas pa sa industriya ng palay sa rehiyon, pangunahing layunin ng DA sa pagbubuo ng rice industry clusters. Mga magsasaka at barangay officials sa Isulan, Sultan Kudarat, nagpahayag ng pasasalamat sa DA-PRDP para sa mga konkretong farm-to-market roads. At Soxargen Region, naiuwi ang kampyonato sa Farm Youth National Convention sa Baguio City. At para ihatid sa inyo ang detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Bukod sa programang High Yielding Technology Adoption o HITA, formal na ring inilunsad ng Department of Agriculture 12 noong June 1 sa Tacurong City ang distribusyon ng certified palay seeds at open pollinated variety corn seeds bilang buffer stocks. Ito ay upang mas maraming magsasakang apektado ng nagdaang El Nino ang mabibigyan ng binhing maitatanim ngayong nagsimula na ang wet cropping season. Mula sa Tacurong City, Sultan Kudarat, Maki-Agribalita kay Lito Mariano Salo. Mga ka-agri, formal nang inilunsad ng Department of Agriculture 12 ang distribusyon ng rice at corn buffer seeds sa mga magsasaka sa buong Rehiyon 12. Ito ay sinagawa sa Southern Philippines Grains Center sa NFA 12 Compound, Tacurong City, Sultan Kudarat noong June 1 kasama ang daan-daang magsasaka mula sa 4 na probinsya. Ang naturang buffer stocks na binubuo ng certified palay seeds at open pollinated variety o OPV corn seeds ay inilaan sa bawat lokal na pamahalaan na nakabatay sa isinumite nilang El Nino damage reports at sa lawak ng rice production area sa kanilang lugar. Ayon kay Cereals Development Unit Team Leader at Field Operations Division OIC Chief Ray Embajador, ang pamimigay ng buffer seeds ng DA12 ay naglalayon lamang na maresolba ang suliranin ng mga magsasakang naapektuhan ng tagtuyot kung saan maaaring makakuha ng libreng binhing itatanim. Dagdag pa ni Embajador na bahagi ng pagtatamo ng pambansang kasapatan sa pagkain ang pamamahagi ng palay at corn seeds upang tuloy-tuloy ang magandang produksyon ng naturang staple crops sa rehiyon. Alam naman po natin na meron po tayong Food Staple Sufficiency Program. So ang Food Staple Sufficiency Program, ito po ay para mapataas po yung ani natin at mapataas din po maging decente ang buhay ng ating magsasaka dito sa ating rehiyon. So isa po sa programa na yan na para makapag-produce tayo ng locally ng ating sariling pagkain dito sa ating bansa. Samantala, sinabi naman ni RTD for Research and Regulations Carlene Collado na kumatawan kay Regional Executive Director Amalia Datucan na noong buwan ng Abril pa nabili ang naturang mga binhi, ngunit ngayon lang na ipamahagi dulot ng elections ban at ng El Nino. Itong distribution, ready na siya prior pa sa election or prior pa sa El Nino. Nabili na itong mga seeds.
Kaya lang, hinintay lang itong matapos ang El Nino. Kasi hindi pwede mag-distribute na yung tag-init pa. Sa naturang aktibidad, inilahad ni Land Bank of the Philippines Coronadal City Branch Account Officer Ricardo Hamorabon ang programang Sikat sa kanyang DA para sa mga magpapalay at magmamais. Iba't ibang insurance programs naman ng DA ang ibinahagi ni Philippine Crop Insurance Corporation 12 Regional Manager Elias Katulong. Noong buwan ng Mayo, sunod-sunod na isinagawa ng DA12 ang launching ceremony para sa High Yielding Technology Adoption o HYTA program kung saan nagpapatuloy sa kasalukuyan ang withdrawal ng mga production input ng mga farmer group recipient. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soksergen. Ako si Lito Mariano Salve. Balitang palayan pa rin, inaasahang mas lalakas pang industriya ng palayan sa Rion 12 sa pagkakabuo ng Rice Industry Cluster na siyang mangunguna sa pagsisigurong tumataas ang produksyon ng palay sa rehiyon. Noong nakaraang taon, nasa 1.29 million metric tons ang naitalang palay production sa Soksergen na naging daan upang manatili ito bilang top rice producing region sa buong Mindanao. Para sa dagdag na detalye, makiagribalita kay Nelly Escote, Ilanan. Mas pinalalakas pa ng Department of Agriculture 12 ang industriya ng palay sa ngayon sa Rehiyon 12 sa pamamagitan ng mga panimulang hakbang sa pagbuo ng Rice Industry Cluster. Noong June 1 and 2 ay pinangunahan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA12 ang Rice Industry Cluster Organizational Meeting sa General Santos City. Sa ginanap na pagpupulong, dumalo ang 70 mga rice industry players na kinabibilangan ng Farmers at Irrigators Association, millers, input at service providers at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tinulungan din ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ang mga industry player sa paggamit ng SWOT analysis. Ito ay ang pagtukoy sa strength o lakas, weaknesses o mga kahinaan, opportunities o mga oportunidad at threats o mga banta sa kanilang industriya. Ang mga nabanggit na partisipante ay tinipon base sa kanilang sektor na kinabibilangan at pinapili rin ng kanilang mga pinuno sa bawat lalawigan. Sa pamamagitan ng clustering scheme, malalaman ng bawat industry player ang papel na kanilang ginagampanan at magkaroon sila ng sistema sa pagpapataas pa ng productivity, mabilis at mabisang inobasyon at pagpapalawak ng saklaw ng kanilang industriyang kinabibilangan. Ang industry clustering ay may mahalagang contribution din sa pagtatamo ng economic competitiveness. Makakatulong din ang sistemang ito sa pagpapanatili ng mataas na produksyon ng palay sa rehiyon. Noong nakaraang taon ay nasa 1.29 million metric tons ang naitalang palay production ng Rion 12 at napanatili nito bilang nangungunang rice producing region sa buong Mindanao at panglimang pwesto naman sa buong Pilipinas. Dahil din dito, nasa 119% ang kasalukuyang rice sufficiency level ng Soksergen region. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soksergen. Ako si Nelly Escote, Ilanan. Balitang PRDP naman, buong pusong nagpaabot ng kanilang pasasalamat sa Department of Agriculture ang mga magsasaka at mga barangay officials sa bayan ng Isulan dahil sa 3 konkretong farm-to-market roads na ipinagawa ng ahensya sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ang 3 FMR sa bayan ay ilan lamang sa mga nakumpletong kalsada ng DA-PRDP sa rehiyon. Mula sa Isulan, Sultan Kudarat, makiagribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Kung noon ay hindi nadadaanan, ngayon ay bukas na para sa iba't ibang aktibidad ng mga magsasaka ang kalsada sa Barangay Buwal, Isulan, Sultan Kudarat. Ang 1.4 kilometrong konkretong farm-to-market road ay ipinagawa ng Philippine Rural Development Project na inimplementa ng Department of Agriculture kung saan isa ito sa 3 pinakaunang na kumpletong infrastructure project ng PRDP sa buong Pilipinas. Sa ginanap na panayam ng DA12, puno ng pasasalamat ang mga magsasakang na benepisyuhan ng nasabing proyekto at isa na nga rito, si Unsay Angeles. Ayon kay Angeles, noon ay putik ang laman ng kalsada sa sitio Talitay, Barangay Buwal at hindi nakakadaan ang alinmang sasakyan. Ngunit ang dumating ang proyekto galing sa PRDP, mas marami na ang mga magsasakang nagka-interes na tumira sa paligid ng FMR at labas-pasok na rin ang mga sasakyang naghahakot ng kanilang mga produkto.
Dagdag pa nito na pababa rin ang nababayaran nila sa transportasyon ng kanilang mga produkto kung saan mula 40 pesos bawat sako, ngayon ay nasa 25 pesos na lamang ito. Nasa 52.7 million pesos ang halagang natanggap ng isulan mula sa PRDP para sa pagpapagawa at pagpapasemento ng mga FMRs. Maliban sa Buwal Talitay FMR, ang iba pang proyektong pang-imprastruktura sa naturang bayan ay ang Purok 2 San Martin FMR sa Barangay Kudanding at ang Paladong Tayugo FMR sa Barangay Tayugo. Puno rin ang pasasalamat ang mga magsasaka at maging ang mga barangay officials sa mga nasabing barangay dahil sa mga naambag na tulong ng mga nasabing farm to market road. Maliban sa mababang transportation cost at magaan na pagde-deliver ng produkto, ang ilang benepisyong nakuha pa ng mga magsasaka sa mga komunidad na kinatatayuan ng mga FMRs ay ang pagpasok ng electrification. Samantala, patuloy din ang matagumpay na implementasyon ng 39 million pesos na Production and Marketing of Cassava Granules Project ng South Cotabato. Noong ikapito lamang ng Hunyo, tinanggap ng mga manager ng 5 cluster members ang moisture meter bilang bahagi ng pag-usad ng nasabing proyekto kung saan magagamit ang mga ekwipong ito sa kanilang produksyon ng kasaba. Matatanda ang noong mga nakaraang buwan ay una nang tinanggap ng 5 kooperatibang bahagi sa naturang proyekto ang kanilang cassava grater, cassava chipper at ang mga traktora. Ang Cassava Enterprise Sub-Project ng South Cotabato ang siyang pinakaunang aprobadong enterprise sub-project ng PRDP sa buong Pilipinas. Nag-uulat para sa Agritayo Socsargen. Ako si Carl Lices Aguilion. At yan ang unang ratsada ng ating mga balita. Sa aming pagbabalik, mas maraming farmer cooperator kumikita na mula sa community-based mushroom production project handog ng DA. Serye ng Sikat Saka Program 2 for Corn, sunod-sunod na isinagawa ng DA-12. At Socsargen itinanghal na kampyon sa katatapos lang na 4-H National Convention 2016 sa Baguio City. Ang detalye ng mga balitang yan, sasayin nyo na sa ikalawang bahagi ng ating Agri-Balitaan, dito lang sa Agritayo Socsargen. Alam nyo ba na higit sa 1 bilyong kataong pinagkikitaan ang pagsasaka ng palay? Ayon sa isang survey, ang palay rin ang isa sa pangunahing itinatanim ng mga magsasaka sa anumang panig ng daigdig. Palay, bigas, kanin, Isla ko, hugasan ko ang bugas. Gusto nihuwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin ng tubig. Madala. Chena bes manada kanon elton sayang kay takema di takedalang tustus. Ta pwede obserba ng mga okasyon, chena kita, nada gente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Sobra aton nga panguwa kagis busog na kitabi mga bay ano naton. Takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na. Wala ginaubos, tapos ginahaboy lang dayon. In magbayo, di ta masiguro in way roon maasag. Sa ang kanda suway, amin biyak sa natur in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. palay, bigas, kanin. Huwag sayangin.
Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, sunod-sunod na isinagawa ng DA12 sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ang serye ng orientation para sa nagpapatuloy na implementasyon ng Sikat Saka Program para sa mga nagtatanim ng mais. Para sa dagdag na detalye, maki-agribalita kay Ibs Baundi. Matagumpay na naisagawa ang sharing ng briefing hinggil sa Sikat Saka 2 for Corn na magkatuwang ni tinaguyod ng Department of Agriculture at Land Bank of the Philippines at iba pang DA-attached agencies. Simula pa noong nakarang buwan ng Mayo ay ginanap na sa mga magkahiwalay na lugar sa Alabel, Sarangani, Carmen at Kidapawan City, North Cotabato, Lambayong, Sultan Kudarat at Coronadal City, South Cotabato na kung saan nilahukan ng humigit kumulang sa 500 magsasaka ng mais na nais makabil ng nasabing puhunan o pahiram na puhunan. Ayon kay Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Danilo Centillas na kumatawan kay DA12 Regional Executive Director Amale Hayag Datukan na ang Sikat Saka for Corn ay isang pahiram lamang ng DA at Land Bank of the Philippines para sa mga magsasaka ng mais bilang suporta sa self-sufficiency program ng DA. Layunin din ng programa na mas mapabuti pa ang pamumuhay, mapataas ang ani at matulungan ang mga magsasaka na makahiram ng panggastos sa pagtatanim ng mais at babayaran sa abot kayang halagang pautang. Ayon kay Evelyn Haruda ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng GA12, dapat anya ang mga magsasaka ay nakarehistro na rin sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA at aktibong member ng Conduit Cooperative sa kanilang lugar na walang current loan na balance sa Land Bank of the Philippines. Kasama na rin ang pagsumite ng iba pang mga requirements bago sila maka-avail nitong Sikat Saka Loan Assistance. Ayon sa Land Bank Jensen Branch na ang bawat kwalipikadong corn farmer ay makakahiram ng 28,000 pesos sa OPB at 40,000 pesos sa hybrid sa bawat ektarya at hindi lalampas sa 5 ektarya sa bawat magsasaka o depende na rin sa aktual na pangangailangan at gusto ng isang magsasaka. Samantala, ayon naman sa ATI, PCIC, NFA, ng mga kwalipikadong corn farmer ay meron silang creditworthiness seminar certificate at automatic na crop insurance at may sure market na ang kanilang produkto sa NFA o depende sa nakalagay sa marketing contract agreement na kanilang pinirmahan upang masiguro ang kanilang sakahan at makabayad ng takdang panahon. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Sok Sargent. Ako po si Ibs Baundi. Itinanghal na kampiyon ang Sok Sargent Region sa katatapos lang na 64th Farm Youth National Convention sa Baguio City na ginanap sa unang linggo ng Hunyo. Pinangunahan ni Joy Linti ang kampyonato ng rehiyon matapos pagwagian ang Photography and Picture Writing Contest. Malaki rin ang naidagdag na puntos ni Bernadette Borja matapos pumangatlo sa Quiz Bee at Ian Gabato sa Indigenous Plaque Making Contest naman. Pinatunayan naman ni Dennis Kaaya ang kagalingan ng mga taga-Rion 12 sa presentasyon ng Innovation Technology in Climate Change. Nasungkit nito ang ikatlong pwesto. Ibinirit naman ni Lalaine Aranya at Roy Soberano ang tagumpay sa Duet Singing Contest. Ang singing duo ay nakuha ang ika-4 na pwesto. Ang kanyang kahusayan naman sa pagsasalita ang nagdala kay Lloyd Anton Colita upang makamit ang ika-4 na pwesto sa Extemporaneous Speaking Contest. Pasok naman sa top 5 si Tommy Joan Hepoliano sa on-the-spot canvas painting. Ilan pa sa mga pambato ng Sok Sargent sa naturang national field ay sina Jonah May Sabangon para sa Duck Meat Cooking Contest at Shenzhen Henry para sa Sweet Potato Processing and Packaging Technology Contest. Matapos ang isang linggong 4-H National Convention, idineklarang kampyon ang Rehiyon 12 ngayong taon. Binati naman ni Director Bing Datukan ang mga nanalong kabataan at ang Agricultural Training Institute 12 sa pamumuno ni Center Director Abdul Dayaan. Ang DA12 ay isa sa mga tumulong upang ipadala ang buong delegasyon sa Baguio City.
Mas maraming cooperator na ang kumikitang kabuhayan mula sa community-based mushroom production project na ibinahagi ng DA12 sa mga ito. Ilan nga sa kanila ay ang mga farmer cooperator sa Palo Dos, Pangauan, Magpet, North Cotabato. Ayon kay Dr. Angelita Abrazado, Mushroom Project Coordinator, matapos ang 40 na araw mula ng sinanay ang mga farmer cooperator at mga magsasaka, ay nakapag-ani na ang mga ito ng white oyster mushroom. Umaasa si Abrazado na mas masagana ang mga susunod na ani ng mga farmer cooperators upang mas malaking kita ang kanilang makukuha mula sa nasabing proyekto. At para sa ating national news, nagkakapit-bisig sa kasalukuyan ang Philippine Rice Research Institute at Philippine Carabao Center para sa pagpapatupad ng Intensified Rice-Based Agri-Biosystems o IRBAS program kung saan nakapaloob ang sistemang Palayamanan Plus. Ang Palayamanan Plus ay isang modelo kung saan pinagsasama-sama ang palay, isda, livestock at gulay sa isang lugar na layuning gawing mas produktibo at makakalikasan ang proseso ng pagsasaka. Ayon kay Rizal Corrales, program leader ng IRBAS, malaki ang kontribusyon ng livestock component tulad ng kalabaw na dairy o gatasang kalabaw sa sistemang palayamanan. Ang mga kalabaw ay makapagbibigay ng gatas. Ang gatas mula sa kalabaw ay maaaring gamitin sa dairy products tulad ng processed milk, yogurt, cheese at ice cream na maaaring ibenta sa lokal na merkado. Samantala, ang rice straw o dayami na madalas ay sinusunog lamang ng iba ay maaaring pakinabangan pa ng mga magsasaka bilang organikong material. Sabi ni Corrales, ang dayami ay maaaring ipakain sa mga kalabaw habang ang mga dumi naman ng kalabaw ay maaaring gawing organikong pampataba sa pamamagitan ng vermicomposting na maaaring gamitin sa palayan o gulayan. At yan ang naging kalipunan ng ating mga balita ngayong linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo, Sock Sergeant. Alam niyo ba na ang kape ay isa sa most traded commodities sa mundo kasunod ng langis? Tinatayang nasa 400 million cups ng kape ang nakokonsume ng coffee drinkers sa mundo sa loob lamang ng isang araw. Soil is wonderful and it is valuable for each and every one of us. Fertile soil provides us with plant life, vegetables, grains and fibers. Forests supply us with timber and firewood. We benefit from fresh water, food and many other ecosystem services that land provides us with. But productive land is becoming scarce. Overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation, and that makes us vulnerable. Cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground are only some causes of soil degradation. And soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. All this has serious consequences. Just think about food security. While land degradation is becoming worse, we are not at its mercy. A group of international partners set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. The initiative established a global approach for analyzing the economics of land degradation, the potential costs and benefits that adopting sustainable land management practices bring with them. In Botswana, for example, intensive cattle ranching on private land is very profitable under current economic circumstances, while communal livestock grazing delivers the widest range of ecosystem services and therefore is more beneficial to society in the long run. ELD finds ways to measure the value of those ecosystem services. Based on such scientific analysis, the initiative provides reliable data and application-oriented tools to be used as basis for policymaking and investment decisions. Also in other areas like Central Asia, Peru, Jordan or Mali, ELD considers broader livelihood impacts and ecological implications for the economic analysis, be it with focus on sustainable land management practices, land restoration or soil and water conservation. An international network was established to link science with policy and business.
Land also serves as an essential asset for various industries. Degraded land incurs expenses or losses, not only to local people or countries, but also to businesses, from smallholders to large companies. Sustainable land management practices, on the other hand, are an opportunity for the private sector through improved yields, new business opportunities, or by securing current operations. To support businesses in realizing the benefits of sustainable land management, ELD provides a business toolkit. Together with partners, ELD stimulates private sector companies to meet up with other decision makers and key policy makers in order to build capacity on sustainable land and soil management issues. Globally, a frightening 24% of productive land is already degraded. Economic losses due to deforestation and land degradation were estimated to be as high as 3.4 trillion euros. We only have this soil. That's why it is not enough to develop solutions together with policymakers and business leaders. We all need to be aware of the future of soil. We are the decision makers in our realm. That's why the initiative also provides a wide range of capacity-building activities, such as trainings of different stakeholder groups and massive open online courses to connect people and build communities. We need to change common practices on how we use our land so that we can still rely on the valuable services it provides us with in the future. ELD made first steps by providing knowledge and building a network of experts from science, policy and business. Be a step ahead and work with us. Soil counts. Preserve it. Sa loob ng 6 na taon bilang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka mula 2010 hanggang 2016, makailang beses ng pabalik-balik na binisita ni outgoing Agriculture Secretary Proceso Alcala ang iba't ibang bahagi ng Rehiyon 12. Ito ay bahagi ng kanyang advokasya na makadaupang palad ang mga magsasaka at mangingisda at mapakinggan ng personal ang kanilang mga hinaing at mga pangangailangan. Maliban sa mga piling pagbisita ng opisyal mula 2010 hanggang 2013, sunod-sunod na binisita ng Secretary Alcala ang Rehiyon 12 noong 2014 sa mga lugar ng Isulan, Sultan Kudarat para sa inaugurasyon ng AA Slaughterhouse sa Isulan, Santo Niño para sa inaugurasyon ng Rice Processing Center 1, Kabuling Banga upang makipag-usap sa mga magsasaka ng South Cotabato, General Santos City para sa isang public hearing at upang pangunahan ang Dairy Congress, at Tupi Research and Experiment Station Tupi para sa distribusyon ng mga makinaryang pansakahan at mga big-ticket projects mula sa Department of Agriculture. Noong 2015, patuloy ang pagbisita ng kalihim sa Rehiyon 12. March 3, 2015, sa masigasig na pamumuno ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, mas napalakas pa ang setup ng mga programa patungkol sa pagbisita sa Secretary Alcala, kung saan higit sa 3,000 ang dumalo sa Grand Distribution of Agri-Projects at Ulat sa Bayan. Sa katunayan, kasama nito si Senator Cynthia Villar bilang Committee Chairperson on Agriculture and Food sa Senado. Mula 2011 kasi, nagbibigay ulat na ang DA12 sa mga programa nito at mga accomplishments sa pamamagitan ng Grand Ulat sa Bayan kasama si Secretary Alcala at Mini Ulat sa Bayan. Abril 9 hanggang 10 naman, 4 na sites ang pinagdausan ng mga ulat sa bayan at distribusyon ng mga proyektong pang-agrikultura. Ito ay sa mga bayan ng Tikit at Alyosan, North Cotabato, Cotabato City at Esperanza, Sultan Kudarat. Abot sa 10,000 mga magsasaka at mangingisda ang nakiisa sa mga nasabing lugar. Noong July 30, 2015, pinangunahan din ni Secretary Alcala ang inaugurasyon ng DA12 building sa Coronadal City na sinaksihan ng 5,000 mga partisipante. At November 11 naman, muling bumalik ang kalihim sa Coronadal City para sa distribusyon ng mga proyekto sa mga lugar na pamahalaan at mga grupo ng magsasaka.
Ngayong taon, libo-libong magsasaka at mangingisda rin ang nagtipon upang saksihan ang ulat sa bayan at distribusyon ng mga proyekto sa bayan ng Alabel at lungsod ng Kidapawan noong ika-23 ng Pebrero. Habang Marso 16 naman, naging guest speaker ito sa foundation anniversary ng Tiboli South Cotabato at hinirang na adopted son of Tiboli at sa Carmen Cotabato upang makipag-usap sa libo-libo ring mga magsasaka. Sa kabuuan, ang palagiang pagbisita ng Secretary Alcala sa Rehiyon 12 ay nagresulta ng mas matibay pang relasyon ng DA-RFO 12 at ng DA sa kalahatan sa mga lokal na pamahalaan ng mga lalawigan ng Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat, kung saan hindi kinakaligtaang imbitahin ng ahensya ang mga local chief executives sa mga aktibidad na kagaya nito, at sa lahat ng bumubuo ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Talaga namang binihisan na maganda at kapuri-puring estilo ng liderato ni Secretary ang Department of Agriculture sa kanyang pamumuno na tinatawag niyang management by going around. Discover the champion's secret nutrition. White corn. Siksik sa protein at vitamins. Sagana sa carbohydrates at minerals. May sarap sustansya para sa atleta. For game time energy. For game-long stamina. Winner! White corn. Champions in nutrition. Mag-White Corn. Champion energy and stamina para sa atleta. At para sa iyo. Noong June 2, 2016, lumabas ang artikulong may pamagat na DA-12 Regional Office pinapaimbestigahan sa Sapul News Bulletin na isinulat ni Ginoong Angelito Europa na pahasang nag-aakusa sa Department of Agriculture Regional Management tungkol sa ilang issue. Mayroong 3 issue na kabilang sa naturang artikulo, partikular na ang mga binhi ng palay na nagtala ng low germination rates at ang matitigas na abono. At bilang tugon sa sulatin, narito po ang naging panayam ng Agri-Tayo SOC Surgeon kay Popsi Sultan Kudarat Chairman Aurelio Betke na isa sa mga dadawit sa naturang artikulo. Okay, magandang umaga sa inyo. Ang tungkol doon sa issue na lumabas sa Full Magazine, akala ko tapos na ang issue na yun kasi wala namang reklamo ngayon. Kasi last year pa yun. So, as para sa inyo, yung PAPSI meeting during last year, that was the release of the HITA, may talagang maraming reklamo about yung may seeds na hindi nagtubo. But so far, ang seeds na hindi nagtubo ay yung 160 na seeds. No? And then, nagreklamo din ang Municipal Agriculture ng Calamansi na ang mga abono na pinaladala doon talagang matitigas. Inamaso daw nila. So, I passed a resolution as PAPSI chairman. May nag-move. Mag-pass kaming resolution that those fertilizers be replaced, including ang seeds. And I think the regional director also answered that they are going to replace that. Wala namang complaint na dumating uli sa opisina, sa PAPSI. So, ibig sabihin, I was thinking that, and then when we went to Calamansi, I asked them, anong nangyari sa abono ninyo? Ginamit din namin, sabi niya. Tinapo namin sa mga palayan, may reaction man din. Nag-epekto man. So, therefore, yung reklamo nilang matigas, parang na-resolve na yun. Parang wala na. That is why I was thinking na tapos na yung issue na yun. Nagtaka nga ako bakit lumabas sa magazine niya. So, ako naman as PAPSI chairman, nag-react lang ako noon dahil sila nagreklamo. Pero as of the result, as far as I know, wala nang reklamo ang partner ngayon. Kasi ginamit din nila eh. Nagamit din. At kontento naman sila sa result. So, ibig sabihin, the issue of yung matigas na fertilizer na yan,
na-close na yan, tapos na ginamit nila eh. Ibig sabihin, and then they reacted na it was used and it also give a good result. Nung marinig ko na another place, so I stopped. We stopped. Sabi, close. The issue is close. Ibig sabihin, wala na. They are benefited. They were benefited by that. So, tapos na yun. Yung issue na yun. So, para sa akin, as PAPSI chairman, parang hindi naman siguro maganda yung ulit-ulitin pa natin. Kasi tapos na yun eh. Tapos na at saka wala namang complain ng tao ngayon. Ang mga farmers wala nang complain. Tao naman, wala na. So therefore, ibig sabihin, that the issue is really close. Tapos na. No?
Sa ikalawang bahagi ng ating Agri-talakayan kay PhilMec Applied Communications Division Head Dr. Rod Estigoy, ating alamin ang mga state-of-the-art pre- and post-harvest facilities at equipment na dinisenyo, nilikha at niyari ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec upang tulungan ang mga magsasaka na maging madali at epesyente ang kanilang mga operasyong pambukid. Ang ating naging interview sa kanya ay may kinalaman sa obserbasyon ng bansa sa Post-Harvest Losses Prevention Week. Narito mga ka-agri ang ikalawang dito ng ating Agri-talakayan. Yung taya namin doon sa paglalagay ng government ng mga flatbed dryers ay nakatulong din ito dahil ito ay alternative na pamamaraan ng pagtutuyo kapag umuulan. So, hindi mo naman kasi gagamitin ang flatbed dryer kung may araw. Siyempre, ito pa rin ang pinakamababang cost, pinaka-practical na pamamaraan ng pagtutuyo. At hindi talaga natin maikukumpara yung cost kapag gumamit ka ng sun drying as against yung paggamit ng mechanical dryers. So, isa rin yan sa mga nakatulong, lalong-lalo na dun sa mga lugar na nagpuproduce ng mga seeds. Oo, maayos yung flatbed dryers sa pag mga seed growers. Actually, yan yung mga nagkaroon ng mga benefits sa paggamit ng mga alternative na pamamaraan ng pagtutuyo. Kung sa pag-aaral ng mga experts ay nakita nila na kapag mabawasan lang natin ng 5% ang mga nasasayang na pagkain, lalo na sa butil, ay maaring hindi na tayo umangkat ng bigas mula sa ibang bansa dahil mapupunuan nito yung ating kawalan o yung kakulangan. Kunwari, kung 97% ang ating sufficiency, mabawasan lang natin yung nasasayang ng 5%, sobra pa doon sa deficit noong 97%. So, ganyang kahalaga dito yung post-harvest losses sa ating ekonomiya. Nakita natin na 15%, halos 14.84% ang nasasayang sa isang magsasaka kung hindi tama yung kanyang post-harvest operation. Paano iti-translate ito sa isang pangkaraniwang magsasaka? For example, ang isang ordinary farmer sa Pilipinas ay meron siyang isang hektarya, kunwari na lang, at meron siyang potential yield na 100 bags. So, ibig sabihin nun, kung hindi tama yung kanyang pag-ani, pag-giig, pagtuyo, paggiling, pag-store ng palay niya, mawawalan siya ng 15%. 15 kabans na yon dito. At makikita mo itong, kung i-translate natin ito, kung kunwari mayroong 3 milyong magsasaka sa Pilipinas ng rice, so napakalaki. Ang kwenta namin ay halos 50 billion pesos ang attributed sa losses ng palay o bigas alone. Ganyang kalaki. So, isang napaka-practical pa na pwede nating tingnan, kaya na-advocate natin ang post-harvest loss prevention ay yung practice ng magsasaka na nagpapagiling lang siya doon sa hindi maayos na kiskisan. Ang taya namin dito, ang pagsusuri ay, for example, ang isang magsasaka ay magpapagiling siya ng 100 kilo ng kanyang palay at ang kanyang napuntahan ay kiskisan na hindi maayos, makakakuha lang siya ng 55 kilograms na bigas. Sa isang mahayos, mahusay na rice mill, ay maaaring makakuha siya ng between 63 to 65 kilograms. Saan napupunta yung kanyang 10 kilo halos? Pumupunta doon sa byproduct, yung dara. So, ganyan kahalaga na malaman na meron palang pamamaraan na hindi masayang yung palay na ipinapagiling mo kung ito'y dadalhin mo sa maayos na kunohan o rubber roll
na magbibigay sa'yo ng magandang milling recovery. Doon sa ating advokasya dito sa Department of Agriculture, ang parati nating sinasabi ay kung may problema sa handling ng ating pagkain, meron din namang solusyon. Ang solusyon po dito ay, sabi ko kanina, ay science and technology. Kasi ang science and technology ay produkto yan ng ating mga pagsasaliksik at kapag ginamit natin ito, ang sigurado kami na mababawasan ang masasayang, mabubulok, masisirang pagkain at ito'y makadadagdag doon sa kakulangan ng ating pagkain para sa buong Pilipinas. So, ang ating advocacy ngayon sa Post-Harvest Loss Prevention Week ay mas masaya kung walang maaaksaya. Mga ka-agri, kung may mga kakilala po kayong mga magsasaka na hindi pa nakakatanggap ng proyekto mula sa DA, marapati lamang pong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Agriculture Office sa inyong lugar. Dahil kahit napupuntahan natin ang saan mang sulok ng rehiyon sa pamamagitan ng ulat sa bayan, ay baka meron tayong farmers na hindi nare-reach out dahil sa lawak po ng Region 12. At kung may mga concerns at katanungan po kayo tungkol sa mga proyekto at programa ng DA, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga agricultural extension workers o di kayo sumangguni sa aming opisina upang tamang impormasyon po ang inyong makukuha. Muli po para sa ating mga magsasaka, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa DA dahil hindi po kayo pababayaan ng DA. Kung nais niyo pong balikan ang ating episode today at iba pa nating episodes, please visit our social media accounts. At narito naman po ang mga broadcast outlets kung saan ninyo maaaring mapanood ang ating programa tuwing Sabado. At narito naman po ang mga istoryang dapat inyong abangan next week. Sa susunod na Sabado mga ka-agri, pagpapatuloy natin ang ating special report tungkol sa mga naging kontribusyon ni Secretary Alcala sa pagunlad ng agri-fisheries sector sa bansa, lalo na rito sa Region 12. More of his huge and astounding accomplishments next week. Sa susunod na Sabado, samahan niyo pa rin po kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri tayo, Soxurgent!
Thank you.